Pag-usapan pa natin ang storyang ito kasama si Mobile Journal Julie Baiza, live mula mismo sa Malacanang. Julie, ikaw bilang nagko-cover sa palasyo, baka na-observe mo, kumusta ba ang ugnayan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte? May kahit anong interaction pa ba? Sa totoo lang, ang tagal na nung huling beses na nagkasama sila sa event. Even before pa nag-file ng resignation si VP Sara, medyo madalang na yung naging event na nagkasama sila. Unlike noong umpisa nga, na halos lahat may mga out-of-town na events pa na pinagsasamahan. Even si BBM, siya mismo yung nagsabi, nung huli siyang natanong tungkol nga sa relasyon nila at kung ano nga, kumusta yung kanilang relasyon, ang sabi niya, huli din daw niyang nakausap noong nag-file ng resignation and hindi naman din daw sila nagkaka-text or walang any interaction through phone. Ayun, dedmahan na. Julie, pag-usapan natin itong United Nations Convention. Tuwing kailan ba ito ginagawa at sino-sino ang mga sumasama? Ito na yung ikalimang taon na nagsagawa ng State Convention ng United Nations Convention Against Corruption. Ikalimang taon na ginagawa na yan dito. At kanina nga, tayo ang nag-host sa Malacanang na yan ginawa. Yung United Nations Convention Against Corruption, international treaty yan na nilagdaan, pinagkasunduan at niratipikahan ng 180 countries kabilang ang Pilipinas. So ibig sabihin, minamandato or obligado tayong tumalima doon sa nilalaman ng treaty kaugnay nga sa paglaban sa korupsyon. So hindi lang yan dito sa Pilipinas, since international siya, dumalo kanina yung head ng iba't ibang mga organization at international community. Julie, natalakay o kasama kaya sa matatalakay yung mga items sa government budget tulad ng confidential funds na meron kahit Office of the President, pero ang pinaka nai-issue nga lately ay ang Office of the Vice President dahil posibleng ang magamit o nagagamit sa corruption. Kaninang ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos na isa daw sa ginagawa ng pamahalaan is yung transparency sa pamamagitan nga ng electronic freedom of information. Ibig sabihin na access na ng publiko yung national budget natin, yung procurement ng gobyerno, ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. So iyan yung mga posibleng matalakay or magawa nga nitong pamahalaan. So yung access ng publiko dito sa mga sa pondo ng pamahalaan. Pero dito kasi sa mismong United Nations, sa mismong convention ng UN, medyo vague, more on the implementation, mga policies yung tinatalakay nila kanina. Julie, at dahil magpapasko na rin, kamusta ba ang vibes sa palasyo ngayong magpapasko na? Paskong-Pasko dito, Pops J, yung neto nga lang linggo, inilawan yung Christmas tree dito, nagkaroon ng Christmas tree lighting ceremony na dinaluhan ng iba't ibang mga opisyal ng gobyerno, even na former First Lady Imelda Marcos, nandito siya. May mga performances din at saka yung pagbibigay ng award sa mga nanalo sa parole making contest na iba't ibang mga estudyante mula sa public school. So yun yung hudyat nga ng pagse-celebrate ng Pasko dito. Although kung maaalala natin, sinabi nga ng Pangulo na sana hindi masyadong enggrande o magarbo yung magiging selebrasyon bilang pakikiisa nga doon sa mga nabiktima or tinamaan ng sunod-sunod na bagyo na pumasok nga sa bansa. Even doon sa kanyang speech sa lighting ceremony, ang sabi niya, nire-remind daw niya yung lahat na alalahanin din yung mga biktima sa kanilang selebrasyon at kung kaya ay magbigay ng tulong ngayong Pasko para lahat daw makaranas ng Merry Christmas. Alright, maraming salamat Mobile Journal Julie Baiza.